lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po mga minamahal na kapatid, mag-relax po muna tayo. Humana po tayo ng mga komportableng upuan para sa ating mga sarili. Doon po sa may mga panyo, magpunas po tayo ng pawis. Sa may mga baon pong inumin, uminom po muna kayo para po sa ating pong pagbabahaginan, alive, alert na po ang ating mga kaisipan. Amen po ba? So sige po, relax po muna tayo. Hintayin po muna natin yung mga kapatid na Caps na makatungo po sa mga dapat nilang puntahan. So lahat po ng mga handa ng makinig sa mga kadakilaan ng Diyos, pumalakpak nga po ng 3. Okay po, muli po mga minamahal na kapatid, isa pong maganda, masaya, mabiyaya at mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay isang walang hanggang papuri at pasasalamat ang ating pong ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kasama din po ang ating pasasalamat sa mahal na Birheng Maria at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan na ating nakamtan. Amen po ba? Tulad po ng mga sinasabi po ng mga tumitindig dito, sa araw po na ito, tayo pong lahat na naririto ay di po natin kagustuhan bilang tao. Tayo po sa araw na ito ay naririto hindi dahil po gusto lang natin o gusto ng kapwa natin. Hindi po. Lagi po nating tatandaan na sa bawat araw na tayo po'y nakatutungo sa banal na dakong ito po ay kalooban at kagustuhan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sapagkat kung bilang tao po, masarap pong matulog, masarap pong manood, masarap pong kumain, masarap pong mamasyal. Subalit dahil po ang kalooban ng ating Panginoon ang naghari, tayo po'y nagbabatang nakaupo, tayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya, at tayo po'y buong pusong nananabik sa mga banal na salita na iluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Sino po yung mga ngayon lang po nakatungo, yung first time, as in ngayon lang po? Taga saan po sila? Saan po? San Ildefonso po. Kayo po? Po? Pulong Gubat. Medyo malapit-lapit po na po. Kayo po? Pulong Gubat po. Kayo po? Dito po sa banda dito. Taga saan po? Bulak. So, kayo naman po? San Luis. So, Kapampangan kayo po. Salamat po sa ating Panginoon, sa mga ngayon lang po nakatungo, maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon. Katulad po ng mga naririto, katulad po ng mga alagad, kung kayo rin po'y mananalig, maniniwala, magtitiwala at mananampalataya na buhay ang Diyos, tulad din po namin, makakamtan nyo rin po ang kahiwagaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo po mga minamahal na kapatid, sa bawat araw po, napakarami po nating mga biyaya at pagpapalang nakakamtan. Tama po ba? Paano po yung kaparaanan naman natin na sa dami ng mga biyaya at pagpapala nating nakakamtan, nakukuha man lang po ba nating magpasalamat sa Diyos? Sa pamamagitan po ng panalangin. Sino po dito yung mga nagdarasal? Dapat lang po, dahil po sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo po'y nakapagbabalik ng ating pasasalamat sa Diyos. Subalit, yung pong panalangin na may pasasalamat, hindi po yung nanalangin lang po tayo na Panginoon, pengin ito, Panginoon, pengin ito, Panginoon. Wala pong pasasalamat doon. Kailangan po sa ating pananalangin, mayroon pong kalakip na pagpupuri at pagpapasalamat. Tama po ba? At isang pamamaraan din po upang maibalik natin ang pasasalamat sa lahat ng ginawa sa atin ng Diyos, ayun nga pong pagpapahayag o pagsisiwalat ng Kanyang kadakilaan at Kanyang kahiwagaan. Upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, inyo pong pakinggan ang isa nating kapatid na mula po sa pagiging pasyente, siya po'y naging tagasunod, at ngayon po siya po ay isa ng Caps. Siya po ay tinaningan na mawawala na dito sa sanlibutan. Dahil po sa kagrabihan ng kanyang karamdaman, lumaki po ang kanyang tiyan,
Nawalan po ng kulay ang kanyang mga balat, na tila baga isang bulate na lang ang di po may pirma. Tinaningan na po siya ng tao na wala ng pag-asa. Subalit ang taning po ng tao ay walang magagawa. Tinaningan ka man ng tao, kapag nagtiwala ka sa Diyos, isang bulate man lang hindi po may pirma, mabubuhay ka pa. Tama po ba? Kaya ibinibigay ko po sa inyo ang isang buhay na patotoo na sa dakong ito ay buhay ang Diyos, mahiwaga ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Caps Salaysay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa kanyang pagbabahagi. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tigasunod, sa mga alagad, at sa mga kaps na naririto. Sabi nga po ni kapatid na Berhel, tinalingan na nga po ako ng buhay. Dati ko pong buhay talaga. Kala ko, mawawala na po ako. Hirap na po ako. Yung pong paa ko nito, punong-puno na po ng manas. Tapos malaking-malaki na po tiyang ko, hirap na ako. Sa bahay lang po, gusto ko pa po naka-oxygen. Tapos po, yung kwarto ko nga po, pinaka-aircon pa ng mga kapatid ko dahil nahihirapan po ako huminga. Pero, nanalig lang po ako sa kanya. Tako rito sa Divine. Ito po ako, nanalig na gagaling ako. Ito po, pinagkalooban po kagalingan. Ngayon po, ayan, sabi ko nga, mas masarap pa palang maglingkod sa kanya bilang isang kaps. Kahit sabihin mo may pinagdadaanan ka no na mahirap sa buhay mo, pero lumalakas ka pa. Tulad po ng Berte ng mga Apo. Sa gilid po doon sa hirap na hirap kami dahil babalik-balik. Pero hindi po ininday yung hirap na yun. Dahil maasa ko kasama ko ang banal na espiritu, katuwa ng Apo Conching. Kaya po sana yung mga naririto, huwag po tayo mag-alilangan. Sigurado po, kakamtam natin yung hinihiling nating kagalingan. Ilaman po. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po na ang pagkilos ng Diyos ay walang makatataro. Kaya po kayo mga minamahal na kapatid, kung bakit po kayo dinala ng Diyos sa dakong ito, may plano po siya sa buhay nyo. Kung bakit dinala kayo ng Diyos sa dakong ito, tandaan nyo po, may magagawa siya sa buhay nyo. Marami ka bang gamot na iniinom, subalit walang epekto sa katawan mo? Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung marami ka nang napuntahang pagamutan, marami ka ng gamot na nalagok, subalit wala pang pagbabago ang nararamdaman mo, kumilala ka sa Diyos, gagaling kang totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat ba ng mga magagaling sa palagay mong pagamutan ay napuntahan mo na? Subalit parang lumalala ka pa. Kapatid, tandaan mo, ang gamot, ang mga nag-aral, ang saan-saan mang pagamutan ay mga instrumento lamang. Subalit ang tunay na nagbibigay ng kagalingan ay ang Diyos na buhay. Sapagkat ang lahat ay instrumento lamang, inumin mo man ng maraming gamot. Kapag hindi ka nanampalataya sa Diyos at di ginusto ng Diyos, gumaling ka, di ka gagaling. Subalit wala ka mang inuming gamot, tubig lamang sa pananalig mo, kakamtin mong kagalingan totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Matapos yung pong mapakinggan ng isang taong may taning, subalit binigyan pa ng Diyos ng buhay at naglingkod pa. Isa muling buhay na patotoo ang aking ibibigay sa inyo. Kung papaano ang sabi sa kanya, blank, you better pray because you're dying. Subalit, ang maraming dugo na isinasalin sa kanya, ito ay pinatugot ng ating Panginoon. Sapagat ang nais ng Diyos ay ang manalaytay, ang dugo niya sa katauhan ng taong ito. Nagbibigay inspirasyon sa bawat niyang pagpapahayag. May nararamdaman man, subalit pagtuntong ng kanyang mga paa sa banal na dakong ito, magama ng katawan, kung ano man ang nararamdaman, sa pananalig at pananampalataya niya, kapag tumuntong siya sa banal na dakong ito, gumagaling, lumalakas, at gumaganda. Mga kapatid, binibigay ko po sa inyo, ang babaeng mula sa leukemia, pinagaling ng Diyos Ama,
Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Ang babaeng tingin ng iba ay matapang, subalit sa dakong ito, gumaganda ang ating pananaw. Ang aking kapatid na Isidora. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Salamat kapatid. Good morning! Sinurpresa ko ni kapatid Pero sa Panginoon walang sorpresa, di ba? Alam niyo mga kapatid, masayang-masaya pa ang puso ko ngayon, galak na galak. Sapagkat isa sa mga bili ng Banal na Espiritu, Lord, huwag mo kong paiyakin. Na dahil nakilala ko ang Ama, Anak at Espiritu, ipakilala ko doon sa mga anak ko kung sino siya. Kaya galak pa ang puso ko kasi ang anak ko po nandito ngayon, dudulog kay Apo, naka-schedule na ikakasal sa October 19. Alam niyo po, kung hindi sila naniniwala na pinagaling ako dito, hindi sila pupunta. Kasi po, ano ang silbi kapag pinagaling ka? Pagkatapos, hindi naman nakikita sa'yo. Amen po ba? Kapag pinagaling ka ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang divine mercy po yun, ipagugay-balayan mo. Ikalat mo sa buong daigdig na pinagaling ka na. Kaya ito po yung anak ko ngayon, dudulog kay Apo. Elmer de la Cruz and Narcy de la Cruz. Kami gusto may makakita sa internet. Ayan, ang anak ko lalaki. Mga kapatid, ito po pangatlo sa anak ko. Halika dito. Kung hindi po sila naniniwala na pinagaling ako, si Apo Conching po bibigyan ng imbitasyon, nakalagay po, spiritual advisor. Sino po ba advisor natin? Di ba si Jesus? Sino ang gumagamit kay Apo Conching? Si Jesus, ang divine mercy, ang Diyos na buhay. Kaya po sila, linggo ngayon, papasok sa trabaho bukas, kailangan po, dumulog sila kay Apo para mabindisyonan, para ang kanilang pagsasama ay blessed na blessed ni Lord. Salamat, Elmer at Arsti. Nakita mo, Chit, nakita mo na si Elmer, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, hindi biro ang ginawa sa akin ng Banal na Espiritu, ng Divine Mercy, sa pamagitan ni Apo Conching. Kasi 3 doktor po nagsabi sa akin, mamamatay na ako Doon pa lang po sa Amerika, nung ma-diagnose ako may leukemia, 3 years lang daw ang buhay ko. Amen po ba? Sino po ba nakakilala sa akin dito? Mga alagad, ano po ba ang sakit ni Isidora? Ilang taon na? 12, going to 13. So, bali po, na-diagnose ako lang 2001. Ang sabi, 3 years lang. Dapat 2003. 2004, patay na ako. Pero noong 2004 po, gumawa ng paraan ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo na makilala ko si Apo Conching. Hindi ko po kilala si Apo Conching. Ako po may beauty clinic. At ang isa sa mga customer ko nagsabi, sumama ka sa akin doon kay Apo Conching. Doon ako gumaling. Bakit ano ba ang sakit mo? Pasma. Natawa ako sa sarili ko. Pasma. Bakit ano ba ginamot sa'yo? Dahon-dahon daw banyos. Sa ugaling tao, ako'y natawa. Nasabi ko, ano ka ba naman kako? Yung kinike mo sa akin galing pa ng Amerika, tapos dadalhin mo ako doon sa dahon-dahon albularyo para po pala natin iniinsulto ang Panginoon. Hindi natin matawaran kung sino yung gagamitin niya upang pagalingin ka. Amen po ba? Ngayon po, kung gumagawa ang Panginoon na gumaling ka, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Amen po ba? Alam niyo po, nung dumating ako sa Dambana, hindi pa po ito yung maliit na tindahan ni Apo Conching. Parang observer po ako na nakapakalikot ng mata ko. Tinitingnan ko lahat ang mga tao. Pagdating namin, umaga pa lang, wala pang tao. Ngayon, padami ng padami ang tao, siguro mga 9. Kasi sabi po, wala si Apo Conching. Sabi ko naman sa isip ko, ma, at pa, malay ko, tsaka pakailam ko. Ganun po ako kagaga. Ganun po ako kabruha. Dahil mahal ako ng Diyos, kahit masama ang ugali ko, eto, nung dumating si Apo Conching, napakagandang babae pala. Tapos, nakita ko, magbibihis lang daw siya. Nakita ko rin, nagdasal siya. Nung bumaling siya sa amin, lumapit siya sa pasyenteng
huling dumating sa akin, sumama ang loob ko. Nagsalita yung isip ko, bakit nauna yun? Bakit hindi ako? Nauna kami dito eh. Wala pang tao dito nang dumating kami. Bakit nauna yun? Sabi ng Panginoon sa akin, nagsasalita, Isidora, manahimik ka, maghintay ka. Tapos nakita ko, yung ginawa niya doon sa bata, pulang-pula po ang mata. Pulang-pula. Ang ginawa niya, kinuha niya yung maitim. Iyak? Sabi ko pa, iyak? Ano ba yan? Maitim, ipapatak sa mata. Pagkatapos po, hinilot-hilot niya. Tapos, hinipan niya. Sus Mariosip ka po, for delicadeza man lang. Bakit ganun? Siyempre po, wala kang kaalaman sa panggagamot ng Panginoon. Ginagamit niya lang na instrumento ang katawan ni Apo Conching. So, bali, nagsusuri po ako talaga. Pagkatapos po, may binulong doon sa kasama ng bata, hindi ko naman marinig. So, bali po, hindi chismosa ang Panginoon. Amen po ba? Kapag may binulong po sa inyo lang yun. Kayo lang makakarinig, palapakan ng buhay ng Diyos. Lumapit na naman siya doon sa isang bata. Meron na namang ibinulong. Pagkatapos po, humarap siya sa altar, kinuha niya yung isang malaking kwintas ng sampagita. Ibinigay niya sa bata, in-instruction niya yung kasamang matanda. Nagselos na naman si Isidora. Sabi ko, bakit doon binigay? Dapat sa akin yun. Sabi ng Panginoon sa akin, Isidora, maghintay ka. May nakalaan para sa'yo. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko po alam kung bakit ito ang binabahagi ko sa inyo sapagkat yun po ang atas ng Panginoon. Hindi po ito pinlano at hindi ko alam na ako'y magsishare. Ngayon po, nang naibigay niya na sa bata, na-instructionan niya na, lumapit siya doon sa kasama ko. Sabi niya sa kasama ko, ipasok mo na yan sa banyo. Lalamig na yan. Binilis po niya, magbanyos ka na. Alam niyo mga kapatid, tapos nang magbanyos yung kasama ko, pagtapat niya po sa akin, nakangiti lang siya, pero nagsasalita. Nakangiti siya sa akin, nakapikit ang mata. Subalit nagsasalita sa isip ko, sa dinami-dami ng tao rito, ikaw lang ang hindi nagmano. Aray ko. Hindi po talaga ako marunong magmano dahil kami po besa-beso. Bisaya, Espanyol po kami. Ngayon po, nung marinig ko yun, siyempre po, sino magsasalita nun? Siyempre, ang Diyos Espiritu Santo. Ang sabi ko sa kanya, pwede po ba akong magmano? Inabot niya sa akin yung kamay niya. Mga kapatid, maniwala kayo, yung nahawakan ko, bloke ng yelo. Sumayad sa noo ko, gumapa mapunta sa talampakan ko. Purihin natin ang Diyos. Yung pala, ginagamot na pala ako. Dahil hindi po tao ang gumagamot. Noong hawak ko ang kamay ni Apo, naramdaman ko yung malamig na bagay na parang bloke ng yelo gumapang sa katawan ko, hanggang talampakan ko. Nagsalita ulit. Hulaan niyo po kung ano salita na yon. Ang makahula po may premyo. Ano po yung salita na yon? Isidora, lumuhod ka, lumuhod ka, lumuhod ka. Hindi naman po nagsasalita si Apo. Hindi po bumubuka yung bibig ni Apo. Ang ginawa ko po, lumuhod ako. Alam niyo po mga kapatid, di ba powerful yung kamay ni Apo Conching? Sabi nung kasama ko tapos na siya magbanyos, huy, mahihiya ka naman, pati uhog mo. Pati uhog mo, luhatigmak na luha mo, pati uhog mo, nalalaglag na. Ang dami nilang tao, nakakahiya ka. Hindi ko po naramdaman ng hiya. Naramdaman ko po, puspos ako ng banal na espiritu. At saka alam niyo po, ang tinura lang sa kanya po, Conching, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Palakpakan natin buhay na Diyos. Ganun lang po kadali. Leukemia, third stage, siyam na bag ang isinasalin sa akin. 2 beses ako kinikemo linggo-linggo. Alam niyo po, yung kataasan ni Isidora, na bura. Tinuruan ako ng banal na espiritu kung paano irespeto yung kapwa-tao. Kung paano paniwalaan. Higit sa lahat, yung hindi mo nakikita. Subalit,
Gumagalaw po siya sa buhay nyo. Nagtatrabaho po siya para sa buhay nyo. Ang leukemia po laging terminal. Wala pong nabubuhay na leukemia ng matagal. Amen po ba? Si Isidora po, maglalabing 3 taon na palapakan natin ang buhay na Diyos. Hindi po madali sa akin yun dahil after nung araw na yun, hindi ko alam na ang itinuro lang pala sa akin ni Apo Kunching nung araw na yun, magdasal ka ng 3 ama namin. Ang 3 ama namin po, dito ginagawa rin yun, isang ama namin, isa Aba Ginoong Maria at saka isang luwalhati sa Ama. Ulit-ulitin mo ng 3 beses yun. Pagdating po sa bahay, mag-aalas 3 na. So naupo na po ako sa aking gilid ng bed. Nakadi-4 pa po ako. Nakakuyakoy pa ako. Sabi ko, Lord, sabi nung babae doon, pinagaling na ako ng aking pananampalataya. Ano po ang gagawin ko? Sabi po ng Espiritu, Isidora, magsimba ka, gawin mong maaga. Kasi po may beauty clinic nga po ako sa umaga, inaabangan ko na tinitext ko na yung mga i-facial ko. Nag-aabang ako lagi ng facial. Ngayon po, para akong robot, nagbihis ako. Siguro nakarating ako ng simbahan sa Baliwag, mga 3:45 na. Nagtanong ako doon sa babae, na nainggit, anong oras mo ba ang misa? Sabi niya 4:00. Nagtanong pa ako sa kanya ulit, hindi na ako sinagot. Bakit po maraming ilaw yung litrato na yun? Yung pala, litrato ng Divine Mercy, punong-puno ng ilaw. At paglabas po ng pare, ang sigaw ng pare, mga kapatid, alam nyo ba nakarawan ng banal na Espiritu ngayon ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Ang Divine Mercy, pinalakpan po ng tao, hindi ko po kilala ang Divine Mercy. Palakpakan po natin ang Divine Mercy. Araw po ng Divine Mercy nang pinagaling ako. At ayon po kay Santa Faustina, ang sino mang pumanaw o lumisan sa daigdig na ito na araw ng Divine Mercy, diretso sa langit. Sino po ba ang pumanaw na kilala nyo na araw ng Divine Mercy? Si Pope Paul II ba yun? Santo Papa. Araw ng Divine Mercy na pinagaling siya. So bali po, mula ng 2004 hanggang 2005, ito na naman ang pagsubok. Araw na naman ang Divine Mercy nang pinagaling akong muli. Kasi po, nung makilala ko si Apo, huminto po lahat. Walang chemo, walang dugo, walang antibiotic, lahat. Wala akong iniinom. Siyempre po, katawang lupa yan. Sabi ko, ang katawang lupa ay tinutubuan ng damo. Ano po ba yung mga damo na yon? Yun yung mga karamdaman na sumusulpot na lang. Amen po ba? Mayroon po ba makakatanggi nun? Ang sabi dito sa dambana, kung kinikilala mo ang Diyos Ama na siya ang creator mo, amen po ba yon? Siya ang makapangyarihan sa lahat sa buhay mo. Kapag nagkaroon ka ng spare parts o ng karamdaman, kapag ang kotse daw, Toyota, nagkaroon ng aberya, saan mo ipaparepair? Sa Toyota. Mazda, saan mo ipaparepair? Sa Mazda. Mitsubishi, saan mo ipaparepair? Sa Mitsubishi. Kapag ang katawang lupa natin na ginawa ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, nagkaroon ng aberya, tumakbo man po kayo sa lahat ng espesyalista. Lagukin nyo man po lahat ng gamot. Hindi po kayo gagaling kapag hindi nilob ng Ama. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Siya po ang may-ari ng buhay natin Pinahiram lang tayo. Amen po ba? Kahit po yung mga kayamanan nyo, yung karangalan nyo, yung dignitin nyo, sa Kanya galing lahat. Sino po ba naman si Isidora para pagalingin? Amen po ba? Sabi ng Panginoon sa akin, nung nasa Amerika pa ako, Lord, why me? Sabi ni Lord sa akin, why not? Amen? Bakit sino ka? Para tumanggi ka kung anong kalooban niya. Nung sinagot pa ako ni Lord, tamilmil na po ako. Bakit nga naman hindi? Kasi po, ganun din ang iba. Pag nagkasakit sila, bakit ako? Maraming masasama dyan. Mas masasama kaysa sa akin. Bakit ako? Amen? Pero hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto niya, maramdaman mo siya. Kaya, nung sinabi ng mga kapatid ko, handa kaming mag-sponsor sa'yo. Handa akong
magbigay ng bone marrow ko. Handa akong magpakuha ng dugo ko. Sabi ni Lord, Isidora, hindi ang sponsor mo ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko, Isidora. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. After ilang linggo, Mayo, nagpaalam ako kay Apo Conching, mahal na Apo, uuwi po ako ng Rojas City, doon sa lugar ng mga nanay ko, doon ako pinanganak. Ipagsisigawan ko po doon na pinagaling ako ng Divine Mercy sa pamamagitan ni Apo Conching. Ang sabi po sa akin, humayo ka sa pagbabalik mo, lalo kang magiging madaldal. Madaldal po ba ako? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, nung nakaluhod ako na yon, na pinaluhod ako ng Banal na Espiritu, kung ano nakapagpatayo sa akin, hindi po siko nung kaibigan ko. Yung dalawang daliri po ni Apo Conching na makapangyarihan para sa akin, yun, nagpatayo sa akin. At mula nung araw na yon, 2004 hanggang ngayon, isinasabuhay ko po yung nais ng Banal na Espiritu para sa akin. Kaya yearly po, umuwi po ako ng Rojas City para ikalat sa kanya yung kanyang magandang balita. Ano po ang magandang balita? Nabuhay ang Diyos. Na siya yung ang lahat-lahat sa atin. Na ang lahat sa atin ay hiram lamang natin. At mula po noong 2004 hanggang ngayon, na nabuhay si Isidora, nakalimutan na may leukemia siya. Amen po ba? At gumaganda. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Eto, may kapatid po tayo dito. Nung dumating yan dito, hindi makatayo. Tigmak ang kanyang dugo. Dinudugo po siya dahil meron siyang cervical cancer. Nung birthday niya po, Conching, pinatayo siya dito. Niyakap at binulungan. Ayan. Kapatid, tumayo ka nga. Wala na siyang cancer. Cancer free ka na. Ayan. Halika rito at inihalimbawa kita. Kasi po, halika rito kapatid. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Panginoon eh. Ayan. Di ba nung birthday ni Apo, niyakap ka? Anong sinabi niya sa'yo? Sabi po sa akin ni Apo, ang kining ko ang kagalingan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Amen! Ayan na po, nakikita niyo po. Ang cervical cancer po, lahat na mamatay. Ayan po siya, buhay na buhay. Ngayon po, ano pang katotohanan ang nais niyong marinig? Kailangan po ba may hiwaga palagi? Kailangan po, yung nakalagay sa Biblia, mas mapalad yung nananampalataya kahit wala nakikita. Amen po ba? Hindi na po dapat nagpapatumpik-tumpik dahil ang manggagamot po rito, hindi tao. Ginagamit na instrumento ang katawang lupa ni Apo Conching upang magpagaling. Amen? Mayabang po kasi pag tumayo ka rito na ako nagpagaling sa'yo. Hindi, never po lumabas sa bibig ni Apo Conching na may gumaling sa kanyang pamamagitan niya. Ang sabi niya, wala pa siyang pinagaling. Subalit, bakit may gumagaling? Sino po ang doktor natin? Sino po manggagamot natin? Ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya nga po lahat ng mga alagad gumaganda. Sapagkat ang nais ng Ama, kapag naglingkod ka sa Kanya, walang balakid, walang pasubali, at siyang bahala sa'yo. Ibibigay niya ang lahat sa'yo at ang lahat naman ay hiram natin. So mag-enjoy tayo, nakasama natin ang Panginoon, ang Diyos na buhay, sa pamagitan ni Apo Conching. Lahat po ba may napulot? Ulitin ko po yung huli kong sinabi nung nagsalita ako na ang Divine Mercy ay mahihinihingi sa tao. Ang sabi ng Divine Mercy, ano nga po pala ang Divine Mercy sa Tagalog? Pakilakas po. Mabathalang awa, mercy. Alam niyo po, ang Divine Mercy, yun nga awat habag ng Panginoon. Ang sabi niya, ang Divine Mercy o ang hinihiling niya ay may A, B, C. Sino po nakakaalam nun? A. Ayun, ang sabi ng Panginoon, hingin mo ang aking awat habag at ibibigay ko sa iyo. Kapag hindi mo hiningi, hindi ko ibibigay sa iyo. Mayroon pang other way, sinabi, kumatok ka at ikay bubuksan. Kapag ikaw po ay nakatanggap ng mercy galing sa Panginoon, sabi niya, yung B, be merciful to others. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, kapag binigyan kita ng biyaya, huwag mong angkinin mag-isa. Ipamahagi mo, nakalagay din po yan sa banal na aklat, na ang taong binigyan niya ng
dinaryo? O pera para palaguin ang isa tinago. Walang progreso o walang tubo. Anong ginawa niya? Kinuha niya pa lahat. Amen po ba? Kailangan po, pag nakatanggap ka ng mercy, maging merciful ka rin. Ang hinahalimbawa ko po dito, katulad ng manok. Ang manok, kahig lang ng kahig. Tuka ng tuka. Pero hindi nagbibigay. Nakakita na po ba kayong manok na nagsasabog ng biyaya? Huwag po tayo maging manok. Amen po ba? Yung sinaman po, kailangan po, ang sabi ng Divine Mercy, complete trust. Kailangan po 110% ang ating paniniwala, pananampalataya na ang Diyos na buhay ang ating kakapitan at siya lang ang magbibigay sa atin ng lahat-lahat na kailangan natin. Amen po ba? Ang complete trust po na sinasabi, tulad ng tinura ni Apo Conching kay Isidora, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kung nagpatumpik-tumpik ako, hindi ko yun tinanggap. 2005 pa po, 6 feet under the ground na ako. Muntik na akong mamatay noon. Dahil nag-lockdown lahat ang dugo ko. Alam po yan ng mga anak ko. Siyam na bag ang sinasalin sa akin. Nangyari po ba ang gusto ng kalaban? Sapagkat ako'y nanampalataya, nanalig, at umaasa na ako'y bubuhayin ng Panginoon. Eto po ako ngayon. Gumaganda. Maraming salamat po at magandang umaga. Tandaan niyo po yung ABC ng Divine Mercy. Salamat po, kapatid. Maraming salamat po, mahal na kapatid, Tita Isidora. Kung ninamnam niyo po ang kanyang pagbabahagi, sinong walang pag-asa ang di muli magkakaroon ng pag-asa? Sinong may sakit ang magugupo sa kanyang sakit? Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, lagi niyo pong tatandaan na sa bawat nating pinagdaraanan sa buhay, nandiyan ang ating Diyos na buhay, kailan may di niya tayo pababayaan. Amen po ba? Lalo't higit po, napakapalad natin sa dakong ito, mayroon tayong isang minamahal na Apo Conching na maaaring dulugan, maaaring takbuhan, maaaring daingan, na hindi sa bilang katauhan, kundi sa pamamagitan ng Espiritong Banal na sumasa kanyang katauhan. Kapag tayo po'y nagtiwalang lubusan, ang bawat nating pinagdaraanan, di natin namamalayan ating nahuhulagpusan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tulad po ng sinabi ng ating kapatid, complete trust. Buong-buong pananalig at pananampalataya. Paano po iyon? Pag sinabi po sa inyo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, kapatid, magaling ka na. Opo, magaling na po ako. Salamat po. Pauwi po ng tricycle. Aray, kumikirot ka, sabi ka ni Apo, magaling na ako, ba't kumikirot ka? Sasabi, kapatid, sa loob ng 9 na araw, magaling ka na. Pang 8 araw ko na ba't masakit pa rin yung katawan ko? Hindi po ganon. Kailangan po, kapag sinabi sa inyo, angkinin mo, panaligan mo, pinagaling ka na ng Diyos na totoo. Kapag mayroon ka pa pong nararamdaman na, ba't parang nangihina pa ako, parang nalalata pa ako. Sa pangalan ng Diyos Ama, sabi ng kinalugdan niya, magaling na ako, mawawala po ang karamdaman nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, isa po palang paalala, baka ako po makalimutan. Mamayang gabi po, wala po tayong panggabing gawain. Sa lahat po ng mga dumadalo sa panggabing gawain, wala po tayong panggabing gawain. Sapagkat ang ating pong mga kapatid na koro ay may gagampanan po na sa parangal po sa mahal na Birhen bilang bahagi po ng parokya na pagdiriwang po ng kapistahan. Kaya sa lahat po, wala po tayong gawain mamaya pong gabi. Ngayon po, nais ko pong ibigay sa inyo ang isang kabataan na mula po sa Valenzuela. Kung paano po ang kanyang karamdaman ay tinatawag po na lupus. Ito po ay naging sakit ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Subalit, sa kalooban at kapangyarihan ng ating Panginoon, lupus mang naturingan, sa kanyang kadakilaan, wala ngang imposibleng tunay. Kaya't pinadpad ang kanyang katauhan sa dakong banal, nagtiwala sa kinalugdan bilang Espiritong Banal, lupus na turingan, binigyan ng kagalingan, kaya ngayon ihahayag niya sa harapan ang kadakilaang kanyang nakamtan. Alam ko po na may nararamdaman siya at may karamdaman siya sa oras na ito dahil ilang beses na po siyang gustong magpahayag, subalit nahihiya. Angkinin mo at panaligan na sa pagpapahayag mo, gagaling ang lagnat mo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa kapatid ko si Sharina Francisco.
mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad po, sa CAP, sa choir, sa mga pasyente taga-sunod, sa mga taga-subaybay po sa internet, magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya nga po ng nabanggit po ni Kuya Berhel, yung naging karamdaman ko nga po is yung naging karamdaman po ni President Marcos po, lupus po sa dugo po yun. Yung sakit po na yun, wala po siyang lunas. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama na napakapalad ko po dahil dito ko nga po nakamtan yung kagalingan ko kay Apo na kahit na madami ako naging mga pagkakasalang nagawa, masyadong naging makamundo sa mga makamundong bagay, mga makamundong gawain. Nandiyan pa rin po siya, dininig pa rin po niya yung panambitan ko. Unang araw pa lang po nang punta ko po dito kay Apo nung nagkasakit po ako. Isang biyaya na po agad yung ipinagkaloob po sa akin ng Ama sa pamamagitan po ni Apo. Hindi pa ako nakakapagsalita noon, matagal na panahon po. Hirap na po akong kumilos dahil nga po sa nararamdaman ko sa katawang lupa ko. Pero po nung araw po na yon, dinampilan po sa akin ni Apo yung palad niya at kinanong na lang po sa akin kung anong pangalan ko. Nagulat na lang po ako, napahagulol ako kasi nabanggit ko po ng diretso yung pangalan ko. Nasabi ko po sa kanya ng maayos na tuwid na hindi po katulad na hirap po na hindi po talaga ako makapagsalita. Yun lang po isang biyaya na po na pinagkaloob niya po sa akin nung araw po na yun. Hanggang sa nagpabalik-balik nga po kami dito na hinatulan po niya ako magbanyos noon. Nung una po kasi hindi po binanggit ni Apo yung sakit ko kasi kahit po saan po mga pinuntahan po namin may pagamutan, hindi din po nila alam kung ano po yung karamdaman ko nga po na yun. Tapos nung 3 days na po ako nagbabanyos, yun nga po, nung paglabas po ni Apo po doon sa adoration po, pagkano pa lang po niya, sabi po niya sa akin na maiwan kayong mag-ina, may importante akong sasabihin sa inyo na pinabatid lang sa akin ng Ama. Tapos yun nga po, nung tapos na po yung gawain, nung kinausap niya na nga po kami, napayak na lang po kami doon sa sinabi niya na yung sakit ko nga daw po hindi po biro-birong karamdaman. Isa nga daw pong pangmayamang sakit na kahit kaano karami pang pera ang meron ka, hindi mo pa rin makakamtan yung kagalingan mo. Tapos para pong napaisip po ako, napaiyak ako na kung ganun man po yung sakit ko, saan po kami kukuha po ng pantustos? Kasi wala naman po kami ganung yaman na para po ipantustos po doon sa karamdaman ko. Yun po agad yung nasabi ko po kay Apo. Nasabi nga po niya, anak, basta manalig ka lang na gagaling ka, magtiwala ka sa Ama. Tapos yun nga po nung nagbabanyos na po kami, mga ilang araw lang po, gumanda po yung katawan ko, kuminis po siya. Bumalik po sa dating itsura. Tapos yun nga po, hanggang sa nagtuloy-tuloy pa rin po kami nagpupunta rito. Pero po pagka yun may time po na minsan hindi na nga po kami kasi mahirap din po yung araw-araw po na bibiyahe po kasi malayo din po yung sa amin. Tapos yun nga po nung pag hindi po kami nakakapunta dito, may nangyayari po sa akin para pong pinapasibol po niya ulit yung karamdaman ko, parang bumabalik po ulit sa dati. Tapos yun nga po nung minsan po, mga September po yun last year, mga bandang katapusan po yun ng September. Nung sinabi po ni Apo na, anak, kasi nung pumunta po kami dito nung araw po na yun, hirap na naman po ako. Pero po, nung papunta po kami ito pabiyahe, pero po, talaga pong napakadakila po ng Diyos. Nung dyan pa lang po kami sa bahay, pare, bigla pong gumaan po yung pakiramdam ko. Yung pananakit po ng tiyan ko, nawala po na parang nagdahilan lang po. Tapos yun nga po nung hanggang sa makarating po kami dito, na talaga pong gumaan po yung pakiramdam ko. Tapos parang napaisip ako nun na parang dumudulog ako sa isip ko na sana kung halimbawang pwede akong tumira dito, titira na lang ako, magsasakripisyo na lang ako, kahit ako na lang, makamdam ko lang yung kagalingan ko. Tapos yun nga po, nung pagkatapos na po nung gawain, nung kinausap po kami ni Apo, nung sabi niya nga po, anak, gusto mo ba dito ka muna sa akin? Tapos para pong napaiyak na lang po ako. Tapos sinabi ko, opo Apo, gusto ko po dito po muna ako sa inyo. Sabi, magsasakripisyo na lang po ako, kahit ako na lang po. Tapos yun nga po, sinabi niya na, gusto ko kasi anak talagang gumaling ka eh. Sabi niya, kaya gusto ko dito ka sa akin, dito ka sa amin. Sabi niya pong ganun.
Tas yun nga po, kasi po hindi po ako sanay na nalalayo po sa magulang ko, lalo na po sa mama ko, baka mama po kasi ako. Tas yun, nung mga unang gabi ko po dito, nung dinala na po na ako nila mama dito, umiiyak pa po ako nung gabi, na hindi ko na lang po pinapakita po sa mga kasama ko po sa taas, kasi po baka mag-alala lang po sila. Tas umiiyak po ako, tas nung, kasi nga po hindi nga po ako sanay. Tas nung kinabukasan po, yun po, parang naging normal na po yung lahat. Nasanay na po ako makihalubilo sa kanila hanggang sa nung sumapit na po yung, kasi sabi po ni Apo, nung kahit hanggang anniversary, anak, gusto ko dito ka sa akin, kasi gusto ko talaga matutukan ka. Tapos yung sinabi ko po, sige po Apo. Tapos nung ano nga po, sabi, nung pagkatapos na po ng anniversary, bago po mag-anniversary pala po nun, nagpunta po sila mama po dito. Gabi po yun, may gawain po ng gabi. Tapos pumunta po kami doon sa bahay po nila Apo. Tapos sabi ko nga po, Apo, pwede po ba akong humiling? Yun po yung sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, oo naman anak, kahit anong hilingin mo, sige humiling ka. Sabi po niyang ganun sa akin. Kasi po Apo, pwede po ba akong humiling na mag-stay pa po ako, mag-extend pa po? Diba buhay po ang Diyos? Kasi po, sinabi po niya na, tinuran po niya na kahit hanggang anniversary lang. Pero yung damdamin ko po na naghahangad po ako na mag-extend pa po ng pananahan po dito. Kasi sa totoo lang po, masarap po yung pakaramdam kapag nandito ka po, kapiling mo yung Panginoon. Talaga pong masasabi ko po na marami pong nabago po sa akin dito, sa pakikitungo po sa tao, sa mga gawain po. Gaya nga po na sinabi po ni Apo nung minsan, na hindi habang buhay prinsesa ka sa inyo, hindi habang buhay na wala kang gagawin sa inyo, na hindi habang buhay ganyan lang yung buhay mo na aasa ka sa mama mo sa lahat ng bagay, lahat na lang iaasa mo sa kanya. Dito po ako natutong tumayo sa sarili ko pong paa. Dito po ako natutong kumilos po yun nga po sa mga gawain po. Tapos minsan nga po tinatanong po ako ni Apo na, o anak, kaya mo pa ba? Pag di mo kaya, huwag mong pipilitin. Pero po nandun po yung kagalakan sa puso ko na hindi ko po nagagawa sa amin yung mga bagay na yun. Pero dito po nagagawa ko sa kalooban at sa patnubay at gabay po ng Ama po sa katawan po ng mahal na Apo. Kaya po nagpupurit nagpapasalamat po ako sa Kanya. Bagamat po kahapon, bigla po nag-iba yung pakiramdam ko. Maganda pa po yung pakiramdam ko nung umaga, nung paggising ko. Tapos bigla po nung naligo po ako nung tanghali nga po, bigla na lang pong napakasakit po ng batok ko, saka ng ulo ko, na hindi ko po mapaliwanag, na hindi ko na lang po masyadong pinapansin kung ano po yung nararamdaman ko na yun. Inisip ko po, baka po sagrado na naman ang mata, tumataas po, ila yung inano ko sa isip ko noon. Tapos nung hanggang sa nung pagbaba ko na po dito sa baba, parang ko yung katawa ko, umiinit nga po. Tapos nung ano nga po, baka po isa rin po sa inisip kong dahilan na yung sagrado at yung sa pagtanggi ko po sa pagbabahagi, dahil ilang beses na po akong kinukuha ni Tita Jazz po na mag-share po, pero lagi po akong tumatanggi. Yun din po yung inisip ko sa isang dahilan. Tapos nabanggit nga po nila sa taas kanina ni Ate Arlene na baka nga daw po dahil nga tumatanggi ako sa pag-share, kaya daw po ganun po nangyari. Pero bagamat na naganap man po na magkaroon po ako ng karamdaman niya, pero ngayon po, inangkin ko po kanina nung binanyusan nga po ako ni Mama Mary, dahil bubili po ni Apo, banyusan nga daw po. Inangkin ko na po na pagkayari po akong banyusan, wala na po kung ano po yung mga nararamdaman ko sa katawan ko. Kaya po ngayon, yung kahapon po nararamdaman ko na pananakit po ng batok at saka ulo, ngayon po nawala na po. Bagamat meron pa po katiting po sa pananakit ng ulo, pero po yung lagnat po, wala na po siya. Kaya nagpupurit nagpapasalamat po ako sa Ama. Kaya po tayo pong lahat pong may mga karamdaman, wag po natin ikalumbay po yon. Tayo pong may mga pagdalisay sa buhay, wag po natin ikalumbay yon. Sapagkat, paano nga po ba tayo patatatagin ng Ama kung hindi niya tayo bibigyan ng pagdalisay? Diyan lang po nakikita ng Ama sa mga pagdalisay po natin na kung kaya po ba natin, kung siya po ba yung tatawagan natin. Ang mga pagdalisay po, mga problema natin sa buhay, wala pa po yan sa dinanas po ng Ama, gaya nga po ng madalas po na tinuturan ng mahal na Apo. Kung ano pa po yung mga karamdaman po natin ngayon, wala pa po yan sa dinanas po ng Ama. Kaya po, wag po tayo panghinaan ng loob. Isipin lang po natin na kahit po sinasabi na iba na wala na pong kagalingan yung karamdaman natin, isipin lang po natin na ilagak lang po natin ganap yung sarili natin sa Ama at makakantan po natin yung ganap na kagalingan natin. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid.
Napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon. Ilang mga patotoo na po ang inyong napakinggan kung papaano po ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching na kinalugdan ay tuwira nilang nakamtan ang kahiwagaan, kadakilaan, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Amen po ba? Taas nga po ang kamay dito ng mga nagtitiwala na sila rin ay may biyayang makakamtan. Amen. Taas naman po ang kamay ng mga inaantok. Nahuhuli po, no po. Purihin at dakilain po ang ating Panginoon. Lagi nyo pong tatandaan, mga minamahal na kapatid, ang sabi nga po, kung ang bundok daw po ay kayang tibagin, kung ang dagat ay kayang hawiin, kung ang lupa kayang pagbitak-bitakin, ang mga karamdaman din po kayang-kaya niyang pagalingin. Amen po ba? Kaya't patuloy po tayong manalig, manampalataya, umasa at magtiwala na may magagawa ang Diyos na dakila sa pamamagitan ng Espiritong Banal na alay sa madla sa katauhan ng kanyang nilikha bilang kinalugdan dito sa lupa ang ating minamahal na Apo Conching. Nandiyan na po ang ating minamahal na Apo Conching sa adoration. O po, nakadulog na po, kaya hindi na po ako tatawag na magbabahagi. Alam niyo po mga kapatid, napakapalad po natin sa bawat araw nakakatungo sa dakong ito. Pagpunta po natin dito, wala pong laman ang ating mga kaisipan, mga gulong-gulo, mayroon po diyang nalilito. Subalit kapag pinakinggan po natin ang mga banal na aral, pumapayapa po tayo at nagiging panatag. Amen po ba? Mayroon pong mga pumunta dito na may karamdaman, kaluluwa at katawan sa pamamagitan po ng kadakilaan at pagtitiwala nila sa ating Diyos na buhay. Pag uwi po, magaling na. Amen po ba? May mga pumupunta po dito na walang laman ng mga bulsa. Pag uwi, may candy na. Amen po ba? May mga pumupunta po dito na pagpunta dito, parang yung mukha nila parang 100 taon ng tanda, para bang napakaraming problema. Pag uwi, bumabata. Di na kailangan magpa-facial. Di na kailangan magpa-treatment pa. Kapag tinanggap mo ang Diyos na dakila sa dakong ito, candy man ang laman ng bulsa mo, masaya ang puso mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pong mga pumunta dito, 1 takal na lang yung bigas. Meron pong pumunta dito, kinakatok ng pinagkakautangan. Sa pagdulog at pakikinig sa dakong ito, pag uwi dumami ang bigas, may pambayad pa sa utang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, tandaan nyo po, walang imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ay kayang ibigay ng Diyos. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Lagi nyo pong tatandaan sa bawat araw na niloloob ng ating Ama na tayo makatungo sa dakong ito, may gagawin siya at may magagawa siya sa buhay ng bawat isa. Paano pong magaganap ito? Bababa lang po ba basta? Hindi po. May magagawa ang ating Diyos na dakila kung tatanggapin niyo po ang kanyang Espiritong Banal sa katauhan ng ginagamit sa dakong banal bilang Apo Conching na ating minamahal. Kaya mga minamahal na kapatid, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo,